Alam mo ba, ang kalabasa ay meron ding kasarian? Alamin natin, meron nga ba pala talaga? Meron. So mamaya pag-usapan natin. Napapansin ninyo yung male na bulaklak ang Kaprobinsya, isang magandang morning po sa ating lahat. Puntahan muna natin yung ating mga sitaw, yung daming bunga. Pero hindi ba tayo gulay ngayon kasi ayan o, pwede na tayo mag-harvest. Ang haba ng mga sitaw natin, ayan o. Hindi pa. Ito pwede na, ayan o. Ang ganda tingnan. Pwede na tayong mag-harvest dyan. Pwede na tayong mag-gata o kaya adobong sitaw. Tapos, yun. Pechay natin, pwede na rin. Tataba yung ating sitaw. Pechay, malalaki na. Kaso lang, yung iba, ng ating pechay ay nagkaroon ng problema dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. So, buti na lang yung iba dito ay hindi natunaw. Kasi basically sa mga problema ng pechay pagka gantong maulan, yung natutunaw. Yung nakarang araw, meron yan. Ang mga natunaw ay kailangan lang nating tanggalin, no? So, dahil sa panahon, ayan. Makulimlim pa rin ang panahon natin ngayon. So, ilang araw na umuulan dito. So, balik tayo dito. Kasi, sa ilang linggo na pinomonitor ko yung ating kalabasa. Maliit lang naman yung kalabasa natin dito. Ay, sabi ko puro lalaki na lang yung kalabasa yung bulaklak ng aking kalabasa. Buti na lang may babae. Nagkaroon tayo ng babae. So, sabi ko nga kanina, ang kalabasa po ay merong kasarian. May babae at lalaki. Ano ba ang palatandaan ng bulaklak o kalabasa na lalaki? So, makita natin. Yan. So, ito yung palatandaan. So, ito yung palatandaan ng male na bulaklak. Yan. Napapansin nyo, meron siyang male organ. No? So, ayan. So, ang palatandaan naman ng female o yung babae na bulaklak ng kalabasa ay ito. Yan. Napapansin ninyo yung male na bulaklak, ang female na bulaklak ay yan. At sa ilalim ng bulaklak na yan ay yun. Meron siyang bunga. Yun, kung nakapatong. Yung bunga na yan. Meron siyang bunga sa ilalim. Yan. Sa ilalim ng bulaklak. No, so meron siyang bunga sa ilalim ng bulaklak. Unlike dun sa female, dun sa male ay wala. Yun yung pagkakaiba niya. Walang bunga sa ilalim ng bulaklak yung male. At yung female naman, ayan, may bunga. Ang gagawin natin ngayon dyan, para mabuo yung kanyang bunga, napapansin nyo, kumuha tayo ng female kanina. Ito, kumuha tayo ng female ng bulaklak. Ang gagawin natin dyan para mabuo yung kanyang bunga ay ilalagay natin yan siya dyan o ipapahid natin siya. Yan. Ipapahid natin yan siya dyan sa gitna o sa gilid nung so parang corona. No? So para yung kanyang bunga ay mabuo or isaksak natin yan siya dyan. Yan. At hahayaan natin yan siya diyan.
no? So ang tawag po natin diyan is pollination. So pinollinate natin 'yan para ang bunga ng kalabasa ay mabubuo at hindi malalaglag. Kasi kung hindi natin ipopollinate 'yan, 100% na itong bunga na 'yan, kapag hindi natin na-pollinate yan, pag hindi natin na-pollinate yan, ay malalaglag yung bunga na yan. So the best way talaga is ipopollinate natin yan, ilalagay natin yung male doon sa gitna ng parang corona, no? So ang ginawa natin doon is tinanggal natin yung petals nung male at inilagay natin yung male dyan sa female, yun sa parang corona. So ang dami ko na pong beses na nangyari na bakit hindi natutuloy yung bunga ng aking kalabasa. Kasi nga mayroon palang dahilan doon, merong reason. Yun, lahat ng bagay talaga may dahilan eh. Yun, so ito, yan, male. So bukod tangi yung ating female na bulaklak. Hopefully magkakaroon ulit, kasi kahapon napansin ko to, naka close pa yung kanyang bulaklak. So tiyempo naman, ayan, naka open. So hopefully magtuloy-tuloy siya. Pero sabi ko nga 100% kapag hindi natin inilagay yung male na bulaklak doon sa female na bulaklak ng ating kalabasa, 100% malalaglag yung bulaklak, yung bunga. So meron namang way pa na iba. So basically naman sa ating na research, sa ating na pag-aralan, ay pwede din naman na mabuo siya. Ang problema lang kasi ang nagbubuo dito is yung mga kaibigan natin, mga bees o yung mga bubuyog. Pero sa ngayon, sa panahon ngayon, lalo't maulan, meron pa rin naman, pero bibihira na lang kasi ang mga bees, bibihira na lang ang makakapansin. Kaya manually tayo ang naglalagay tayo nagpo-pollinate dun sa bulaklak para bumunga. Yun. So yun, marami pong hindi nakakaalam at marami po ang nagtataka. Meron palang kasarian ang bulaklak ng kalabasa. Meron po yun. So yun, hopefully mabubuo siya at mabunga. Pero malaki po ang posibilidad na mabuo siya dahil na-pollinate na natin. So abangan nyo po, by next i-observe natin to kung malalaglag ba talaga siya o hindi. Kaso lang nasa tabi siya ng daan, ay hopefully hindi siya matamaan, pero tago naman kahit papaano. Ang daan naman ay dito lang, lalagyan na lang natin siguro ng sana magkaroon uli ng bulaklak na babae o yung bunga. Pero may mga bubuwit naman na ayan yan, may mga maliliit pa naman na magsisibol pa. Yan, minomonitor din natin yan para kahit papaano makakagulay ulit tayo. Meron tayong sitaw, tapos kung magkaroon pa tayo ng pinalad, magkaroon tayo ng kalabasa, ay di malaking bagay. Yan, meron din tayong kamatis. Yan, bumunga na rin yung kamatis. Bumulaklak, hopefully yung ating pechay doon. So ito yung sinasabi kong karoon ng problema pagka maulan. Ito yung usual na problema talaga ng sitaw. Magkakaroon siya ng natutunaw siya. Pag maulan, natutunaw. Ang gawin natin dyan, tanggalin. Nakailan tanggal ako nito, mga nagdaang araw. Makabawas na rin tayo dito ng pang gulay-gulay. So yun, hopefully po meron po kayong natutunan kahit paano. Mabilisang video lang po ito, mabilisang vlog lang po, at may pasok pa po tayo. Maraming salamat. Till next time, God bless and happy farming. Cheers po. Maraming salamat po.